Papasok na sana ng lobby ng hotel na kanyang pinagtatrabahuhan si Kenji nang harangin siya ng guard, kaya kunot-no niya itong tiningnan. Oh, bakit kuyang guard? Tanong niya rito at akmang lalampasan sana ito, pero napigilan siya nito sa isang kamay. Sorry, Kenji, pero hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng hotel. Ha? Bakit naman hindi? Diyan ako nagtatrabaho, Anya. Ipinag-utos na manager sa akin na sabihin sa iyong tanggal ka na raw sa trabaho. Ano? Hindi makapaniwala, ang bulalas niya sabay sapo sa kanyang no. Paanong tanggal na? Bakit basta na lang nila akong tinatanggal? Hindi man lang nila sinasabi kung anong dahilan. Bakit hindi na nila ako kinausap? Kung kailan naman mas kailangan ko ng pera, sa kanila ginawa sa akin to. Hindi nga rin ako makapaniwala. Alam ko namang ginagawa mong mabuti yung trabaho mo. Teka, pinabibigay nga pala nila yung huling sweldo mo. Napatingin siya sa sobrang kinuha nito sa bulsa at inyabot sa kanya. Kaya kinuha niya yon at binuksan, sa kabinilang ang laman. Mahigit kalahating buong sweldo ko lang to, Hindi pa nila hinusay iilang araw na lang naman at isang buwan na yon. Galit na wika niya sabay tingin ng masama sa gusaling kaharap. Hayaan mo na. At least, nakuha mo pa rin ang huling sweldo mo. Malaking tulong na rin yan sa'yo sa paghahanap ng bagong trabaho. Anang gwardiya sa kanya. Pero napapailing na lamang siya. Hindi ito sapat, kuya. Kailangan ko pang magbayad ng apartment o else sa lansangan ako matutulog. Frustrated na sabi niya. Kita niyang nalungkot ang lalaking kaharap na tila ba nakikisimpatya sa kamalasan niya. Nasaan ba ang mga magulang mo? Ba't hindi ka humingi ng tulong sa kanila? Sa edad mong yan, dapat tinutulungan ka pa nila at dapat na nag-aral ka pa ng kolehiyo. Puno ng lungkot siyang napabuga ng hangin kasunod ang mahinang pag-iling. Wala na akong mga magulang, mag-isa na lang ako sa buhay. Saje, kuya, alis na ako. Baka pati ikaw mawala ng trabaho kapag patuloy kitang abalahin sa trabaho mo. Binuksan niya ang bulsa ng kanyang bag at inilagay doon ang sobre, saka naglakad palayo. Kenji, tawag sa kanya na mabait na gwardiya. Kaya nilingon niya ito. Laban lang, kaya mo yan, wika nito. Kaya napa-thumbs up siya at pilit nang ngumiti bago nagpatuloy sa paglalakad habang sa daan ay inisip niya kung saan siya makakahanap ng bagong trabaho sa lalong madaling panahon. Baka kasi kung magtatagal siyang tambay ay wala na siyang matirhan at wala na rin siyang kakainin. Ayaw naman niyang magpalaboy-laboy sa lansangan at mamalimos na animoy isang pulubi. Lord, ano po bang kamalasan to? Pwede bang mag-request kahit konting blessing lang o himala na may magbigay ng trabaho sa akin, please? Wala sa sariling sambit niya habang nakatingala sa langit. Miss Miguel, anong ginagawa mo diyan? Bigla siyang napalingon sa sasakyang huminto sa kanyang gilid upang tignan kung sinong nagtanong sa kanya. Sir Hero, kayo po pala. Wala naman po. Nagdadasal lang po na sana may biyayang dumating sa buhay ko, lalong-lalo nang gayon na wala na akong trabaho. Anya sabay kamot sa kanyang pisngi. Ganon ba? Mukhang problema nga yan, Teka, saan ba ang punta mo? Halika, sumabay ka na sa akin, alok nito sa kanya. Kaya nagdadalawang isip siyang tumingin rito. Such po, sir. Sayang naman ang pera kung ibabayad ko pa sa jeep, kaya sasabay na lang ako sa inyo hanggang sa may kanto. Anya na ikinatawa naman ng kanyang dating bisor sabay bukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Mag-seatbelt ka. Wika nito nang makasakay siya sa kotse nito. Salamat sa libreng sakay, sir ha, sabi niya habang kinakabit ang seatbelt. You're welcome, sad nito bago pinausad ang kots. Siya naman ay umayos ng upo at isinandal ang katawan sa kanyang kinaupuan. Sir, saan nga po pala kayo pupunta? Di po ba dapat ay nasa hotel kayo? Curious niyang tanong rito, dahilan para sulyapan siya nito. Sinundan kita. Nakita ko kasing hindi ka pinapasok ng gwardiya sa loob ng hotel. Teka, ano ba talagang nangyari? Tanong nito kaya bigla siyang napayuko ng ulo. Biglang nag-init ang kanyang mga mata at parang mayak na hindi niya maintindihan. Tinanggal nila ako sa trabaho ng basta-basta na lang at hindi man lang sinabi kung ano bang dahilan. Kung kailan naman kailangan ko ng pera at trabaho, saka naman ito nangyari, garalgal ang boses na wika niya. Napatingin siya rito nang ihinto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumingin ito sa kanya na puno ng pakikisimpatya. Ilang beses siyang napakurap ng punasan nitong luhang tumulo sa kanyang pisngi at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Sa kamanghaan, pinisil. Gaano mo kakailangan ng pera? Maya-maya'y tanong nito sa kanya matapos bitawan ang kanyang kamay.
Doon nakasalalay ang tirahan ko, Kapag hindi ko nabayaran, siguradong sa lansangan ako pupulutin. Regulasyon kasi yun na may-ari, kapag hindi ako nakabayad, kailangan mong umalis at iwan ang lahat ng gamit mo. Hindi naman sapat yung huling sweldo na natanggap ko para sa isang buwang upa, lalo na may kuryente at tubig pa yung kasama, sir. Baka may alam naman kayong naghahanap ng kahit kasambahay o kahit na ano. Sumandal muna ang binata sa kinaupuan nito at pagkuway sunod-sunod na umiling. Magpapaalipin ka sa ibang tao. Paano kung maltratuhin kanila at gawan ka ng kung ano? Kung magpapaalipin ka na rin lang, mabuti pa'y sa akin na lang at kikita ka pa ng mas malaki. Anito? Anong ibig mong sabihin, sir? Maang niya ang tanong rito. Be mine for one night. Just name your price at agad-agad matatanggap mong pera sa oras na pumayag ka. Pakiramdam niya ay bigla siyang nangilabot sa sinabi nito. Nailing niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bababa na sana nang muli itong magsalita. If ever na magbago ang isip mo, tawagan mo na lang ako o kaya puntahan ako sa kondo ko. Alam mo naman kung anong oras ako umuwi, wika nito. Kaya bumaba na siya ng sasakyan at walang lingon likod na naglakad palayo. Kenji, malapit na ang deadline ng upa ng apartment, ano na? Hindi ka pa nagbibigay, Tandaan mo, ayoko nang late kung magbayad. Kung hindi, alis ka rito at ito na tanging suot mo lang ang dala mo pa. Paalala ni Amares Ramirez kay Kenji isang umaga nang makasalubong niya ito habang papasok siya sa loob ng gate at ito naman ay palabas. Mukhang may pupuntahan ito dahil pusturang-pustura at pulang-pula ang labi. Huwag po kayong mag-alala, magbabayad po ako on time. Sagot na lamang niya sabay bitaw ng fake at akmang lalagpasan na sana ito. Pero muli pa itong nagsalita. Paano mo naman gagawin yon? Natanggal ka na sa trabaho mo? Saan ka kukuha ng 7,000? Ara-orada anito kaya napayuko siya ng ulo. Tama naman ito. Saan nga ba siya kukuha ng 7,000? Wala na nga siyang trabaho pero ganun pa man ay taas no niya itong sinagot. Babayaran ko ho kayo bago ang mismong deadline. Huwag kayong mag-alala, may pagkukuhanan ako ng pera, sabi na lamang niya. Matagal rin niyang pinag-isipan ang alok ni Rafael at ngayon nga'y nakapagdesisyon na siya. Tatanggapin na niya ang alok nito ng pikit mata. Isang gabi lang naman at ang maganda rito, siya ang magbibigay ng presyo at sisiguraduhin niyang sulit ang ibabayad nito sa kanya. O, siya, asahan ko yan ha. Huwag mo sanang sirain ang tiwala ko sa'yo. Papaano, maywan na kita, ako'y makikipagkita pa sa aking nobyo. Anang masungit na babae bago siya iniwan. Napapangiwi naman niya itong sinundan ng tingin pagkuway na iling na naglakad patungo sa kanyang apartment. Pagpasok niya ay agad niyang hinagilap ang kanyang cellphone at tinawagan si Rafael. Unang ring pa lang ay sinagot na agad nito ang tawag niya at tila expected nito yon. Pumapayag ka na ba? Tanong nito nang sagutin ng kanyang tawag kaya nakagat niya ang kanyang labi. Mukhang wala na akong choice kung hindi pumayag sa gusto mo, Pupuntahan na lang kita sa kondo mo mamayang gabi, Anya. Alright, see you later, then I'll hang up this call. I'm in a meeting right now, see you. Pagkasabing unay nawala ito sa kabilang linya, pero yung kanyang cellphone ay nakalapat pa rin sa kanyang tenga habang nakatitig siya sa labas ng bintana. Kaya ko to, wika niya sa sarili para palakasin ang kanyang loob. Inilapag niya ang cellphone sa ibabaw ng kabinet at pabagsak na inihiga ang katawan sa kotson at matamang tinitigan ang kisem. Wala naman sana siyang problema kung hindi siya natanggal sa trabaho ng boss niya. Wala naman kasi siyang matandaang maling ginawa kaya talagang kataka-taka ang nangyari sa kanya. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Nangyari na Ayaw na rin niyang palakihin ang issue. Kung sakaling magreklamo siya sa may-ari ng hotel, siguro. Maghahanap na lang siya ng trabaho. Mas maganda at mas maayos kung magpasweldo ang amo. Yung hindi basta-bastang nagtatanggal na empleyado na wala namang dahilan. Sana makahanap ako ng ganon, bulong niya. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone kaya inabot niya yun at tiningnan kung sinong nagpadala ng mensahe sa kanya. Ano, seryoso? Pinapapunta na agad niya ako sa kondo niya. Hatat lang kay aga-aga pa. Ano naman ang gagawin ko sa kondo niya ng ganitong oras? Tanong niya sa kawalan matapos basahin ang mensahe ni Rafael. Anong gagawin ko sa kondo mo ang aga-aga pa Inis niyang reply kay Rafael. Pero hindi pa nagtatagal ang reply niya ay nakapag-reply na agad ito sa kanya. Gusto kong nandoon ka na bago ako umuwi. I-text mo ako kapag nakarating ka na. Basa niya sa text nito. Fine. Atat ka. Tingnan ko lang kung kayanin mong hihingin kong kabayaran sa'yo. Siguradong mamumulubi ka, pag-reply niya.
Nakalimutan mo na bang mayaman ako? I can pay you even 6 digits pa, yan basta pumunta ka na roon. See you later, Bebe Kenji, reply nito. Bes sa kanyang pagkakabasa ay tila nanginis pa ito. Nailing na lamang siyang napatayo matapos basahin ang huling reply nito. Wala nga pala siyang karapatang magreklamo dahil siya ang may kailangan dito, pero hindi niya akalain na handa itong magbayad na malaki matikman lang siya. Sa bagay, walang mahal sa lalaking mahilig tumikim ng ibang puta. Isang buong gabi lang naman niya akong makakasama dahil bukas, hindi na ulit kami magkakilala, bulong niya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kanyang silid. Katamtaman lang ang laki noon at kompleto sa gamit at may sariling banyo. May maliit na kusina at sala kaya alam niyang hindi na siya lugi sa 7,000 upa buwan-buwan. May tea at maliit na ref, may 2 electric fan, isa sa sala at isa sa kanyang silid at unlimited ang daloy ng tubig kaya ayaw niyang umalis sa kanyang inupahang apartment kahit pa may kasungitan na landlady niya. Isa pa, ilang taon na rin siyang naninirahan doon simula nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente pero past is past. Wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran at harapin ang kasalukuyang problema financially. Makapag-ayos na nga na makaalis na, bulong niya. Lumapit siya sa kanyang closet at namili ng susuotin. Nang makapili ay ipinatong niya, yun sa ibabaw ng kama at saka kinuha ang tuwalya bago pumasok sa loob ng banyo. Kahit apartment lang ang kanyang tinitirahan. Sosyaling naman dahil may shower kaya ang laki ng binabayaran niya sa tubig. Pero okay lang naman sa kanya. At least nababayaran niya on time ang dapat na bayaran. Habang nagsha-shower ay todo kuskus siya ng sabon sa kanyang katawan. Nilinis niya na mabuti ang dapat linisin lalo na ang kanyang perlas. Ayaw naman niyang mag-amoy. Ano yon? Pulaan pa siya ni Rafael ng dahil doon kaya kung ilang beses siyang gumamit ng feminine wash sa parteng yon. Nang makontento ay nag-shampoo na siya ng buhok bago nagbanlaw pagkuway nagtapi siya ng tuwalya at lumabas na ng banyo upang magbihis at nang makaalis na siya. Kapapasok lamang ni Rafael sa kanyang init, pero naagaw na agad ng babaeng mahimbing na natutulog sa sofa ang kanyang atensyon. Nakasuot ito ng kanyang shirt na medyo basa pa ang buhok kaya maingat siyang lumapit rito at tumayo sa harapan nito. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang kutis nito'y mala porselana at may bilugang hita at mahahabang binti na hindi man lamang niya kakikitaan ng kahit maliit na pilat. Mukhang alagang-alaga talaga ng dalaga ang katawan nito. Niwala man lang bakas ng baby fats. Kung alam lang nito kung gaano niya ito pinagpapantasyahan araw at gabi baka takbuhan siya nito pero hindi niya hahayaang mangyari yon. Hindi niya sasayangin ang kanyang pagkakataon na maangkin ito ng malaya at sa gabing yon ay susulitin niya ang bawat oras na nasa kanyang mga bisig ito. Inilapag niya ang kanyang gamit sa kabilang sofa at saka hinubad ang suot na coat. Sinunod niya ang kanyang necktie at binuksan ang 4 na buttons ng kanyang long sleeves bago naupo sa tabi ng dalaga. Inamoy-amoy niya ang buhok nito at pagkuway ang lig naman nito. Wake up, sleepyhead, bulong niya rito bago ito sinimulang halik-halikan sa may tenga. Gumalaw naman si Kenji at marahang nagmulat ng mga mata, pero ni hindi man lang niya ito kinakitaan ng gulat nang tumingin ito sa kanya. Mukhang handang-handa na talaga ito na ibigay ang sarili sa kanya. Hindi ba muna tayo kakain bago magsimula? Nagluto kasi ako ng dinner Nabuhusan pa nga ako ng adobo sauce. Nga pala, pasensya na kung pinakialaman ko ang damit mo. Hindi na nito natapos ang sasabihin ng angkinin niya ang labi nito. At first ay natigilan ito sa kanyang ginawa, pero tumugon din ito kalaunan. Alam niyang hindi siya ang first kiss nito dahil alam niyang nagkaroon ito ng nobyo at base na rin sa kung gaano ito kahusay tumugon sa bawat galaw ng labi niya. Pero ang isiping hindi siya ang first kiss nito ay nagpapainit sa kanyang ulo habang abala ang mga labi nila ay malaya naman ang kanyang mga kamay na haplusin ang buong katawan ng dalaga at sa wakas ay naangkin niya ang katawan na matagal na niyang pinagnanasahan. Dalaga. Ika-ika habang naglalakad palabas ng kwarto ni Rafael si Kenji. Hindi pa sana siya babangon pero bigla siyang nakaramdam ng gutom at uhaw dahil hindi na sila nakapag-dinner na binata noong nakaraang gabi. Hindi na kasi siya tinigilan nito matapos kasi siya nitong angkinin sa sala ay dinala siya nito sa kwarto at doon ay ilang beses pa siyang inangkin nito bago tinigilan. Hindi nang kanya alam kung anong oras siya nakatulog dahil sa sobrang pagod at pananakit ng kanyang katawan lalo na ng kanyang pomelo. Good morning, honey, you're awake. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ni Hiro nang salubungin siya nito sa salas na may malawak ng ngiti at mukhang energetic ang itsura. Heto, Peika-ika. Bakit pala nandito ka?
Di ba may trabaho ka? Tanong niya rito. Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong ay bigla na lamang siyang binuhat nito patungo sa kitchen. I just want to take care of you. Bukas na lamang ako papasok sa trabaho. Isa pa, sikasuhan kong pinapatayo kong mall. Sagot nito sa kasintahan. Marahang ibinaba pa po sa isang silya. Itinihaya nito ang plato na nasa kanyang harapan at nilagyan ng kanin. Mukhang naghahanda ka na para sa fitir mo at yung magiging pamilya mo, ah? Maganda yan. Tutal, mukhang nasa tamang edad ka na para mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Ako kasi, hindi na sigurado kung may lalaking tatanggap pa sa akin in the future kasi hindi na ako birhen. Napansin niyang napahinto ito sa paglalagay ng ulam at matamang tumitig sa kanya. Tila ba may gusto itong sabihin pero hindi nito masabi o wala na itong lakas ng loob. Kaya naupo na lamang ito sa katabi niyang silya at nagumpisang subuan siya. Ang gwapo mo pala lalo kapag malapitan. Anya habang titig na titig sa mukha nito. Gumiti naman ito kaya nakita niya ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Palibhasa'y madalang niya itong makita sa hotel kaya hindi niya ito masyadong natititigan. Kung makita man niya ito ay saglit lang at halos sulyap lang na may tuturing. Oh, baka ma-inlove ka na niyan sa akin. Biro nito kaya bigla siyang natawa. Pero kung dito rin lang siya may inlove, bakit naman hindi? Gwapo, mabait, matangkad, maganda rin ang katawan, may malaking magic stick, at reddish lips na parang laging nangaakit. Mapungay ang kanyang mga mata, makapal na kilay, at may matangos na ilong. Halos hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng kanilang edad at isa pa, financially stable na ito. Kung ito ang magiging asawa niya, siguradong hindi na siya maghihirap maghanap ng trabaho. Ayokong ma-inlove sa lalaking Gil Magne. Masyado kang gwapo para sa akin, baka hindi pa tayo nakaka 1 week bilang magjowa, may baka na agad, anya kahit nataliwas sa kanyang totoong inisip. Sinubukan niyang kunin ang kutsarang hawak nito, para siya na ang magsusubo sa sarili pero iniwas nito yon sa kanya. Kapag ginagaw mo to sa akin, hahalikan kita. At kapag hinalikan kita, siguradong sa kwarto ang bagsak natin. Pero pwede ring dito na lang, malaki naman ang misa para na rin mabinyagan tong kitchen. Tutal, nabinyagan na natin yung salas. Pilyong sabi nito pero sa halip na mainis o mabastusan sa sinabi nito ay bigla na lang siyang natawa. Ikaw talaga. Ang sakit pa nga ng ano ko eh. Tapos iyan na naman ang nasa isip mo, reklamo niya. Pasensya na kung nabigla kita kagabi, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Alam mo na, excited. Anyway, salamat sa magandang gift, dahil doon may bonus ka sa akin. Anito kaya tinanguan niya ito at inagaw rito ang kutsara. Hindi ako mabubusog sa ginagawa mo. Pagkatapos kong kumain, uwi na ako, mukhang kailangan ko ng mahaba-habang pahinga, wika niya. You can rest here naman. Umuwi ka na lang kapag mabuti ang pakiramdam mo. Suhestyon nito pero duda siya sa sinabi nitong makakapagpahinga siya sa bahay nito. Baka habang tulog siya bigla na lang siyang tusukin ang magic stick nito. Hay naku, sa apartment na lang. Isang gabi lang kasi ang usapan natin sa kabaka sa halip na makatulog ako at makapagpahinga. Bigla mo na lang akong tusuk-tusukin ang magic stick mo. Inabot niya ang baso ng juice at bahagyang uminom saka ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Kung ayaw mo din, ihahatid na lang kita. Mahirap na kung magko-commit ka ng ganyan na paika-ika ka. Mahihirapan ka lang sumakay samantalang kung ihahatid kita. Diretso ang biyah mo't makakapagpahinga ka pa. Okay kung iyan ang gusto mo, hindi ako tatanggi. Tutal, tama ka naman, ilang beses din akong nagpapalipat-lipat ng jeep bago makarating dito. Ang mahal kasi nung taxi. Wika niya sabay inom ang tubig nang makaramdam siya ng pagkabusog. Good. Anyway, I like your adobo. Hindi ko alam na ang sarap mo palang magluto. Ang dami kong nakain kanina. Pagising ko hindi na lang kita ginising dahil ang sarap ng tulog mo. Sa sobrang sarap na hindi ka man lang nagising nang angkinin kita. Naningkit ang mga matang kinurot niya ito sa braso pero hinisyan lang siya nito at biglang hinalikan. Isang kurot, isang halik. Wika nito kaya itinaas niya ang kamay at akmang tatampalin nito pero natigilan siya sa sinabi nito. Oh, isang tampal ang katumbas ay umol. Any violent reaction, honey ay may katumbas na parusa. Madea. Teka, paano pala yung supa mo? Makikita yung blood stain yan. Ang bigla niyang maalala na doon nga pala sila unang beses gumawa ng milagro. Sa laki ng silid nito ay sa sofa pa talaga nahirapan tuloy siya ng husto sa pwesto niya nung nagdaang gabi. Don't think about it, may maglilinis naman. Halika, ihahatid kita sa kwarto para makapagbihis ka.
Or kung gusto mo naman, ako na lang ang magbibihis sa'yo. Tutal wala ka namang may tatago sa akin. Saad nito bago pa man siya nakasagot ay nabuhat na siya nito palabas ng kusina at tinala sa silid nito. Naghahanda na sa pagtulog si Kenji nang may marinig siyang sunod-sunod na katok mula sa kanyang apartment. Sino naman kaya yon? Gabing-gabi na, bulong niya. Bumaba siya ng kama at isinuot ang kanyang tsinelas saka lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa sala ay dumiretso na siya sa pinto at kunot ang noong binuksan yon. Oh, Sir Rafael. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa gate? Saka uminom ka ba? Sunod-sunod niyang tanong rito. Pinapasok ako ng landlady mo. Sagot nito sa kadir-diretsong pumasok sa loob ng kanyang apartment, kaya nasundan na lamang niya ito ng tingin. Naupo ito sa sofa at nagumpisa ng hubarin ang suot nitong leather jacket at ipinatong na lamang sa tabi nito. Sinuhulan mo siya, no? Kaya kanya pinapasok. At bakit dito ka dumiretso? Bakit hindi dun sa kondo mo? Nakapamiwang niyang tanong pero sinulyapan lamang siya nito at nahiga na sa sofa. Malapit lang kasi rito ang bar na pinuntahan ko kaya naisip kong dumiretso na rito. Tutal, miss na rin kita saka hindi ko na kayang mag-drive na malayo, anito. Saka, sinuhulan ko yung landlady mo para papasukin niya ako. Pera lang naman ang katapat niya, dagdag pa nito. Nailing na lamang siyang isinarang pinto at inilock bago ito nilapitan. Bakit mo naman ako mamimiss? Wala naman tayong relasyon. Gusto mo bang kumain? Ipaghahain kita. Kap. Gusto mo? Tanong niya rito habang nakatayo sa harapan nito. Napansin niya ang titig na titig ito sa kanya kaya nag-iwas siya ng tingin dito. May kakaiba kasi siyang napansin sa mga mata nito lalo na sa uri ng mga titig nito. Maya-maya ay napasulyap siya rito nang maramdaman niyang bumangon ito at hawakan ang kanyang kamay. Hindi mo ba ako na-miss? Ilang araw na rin simula nang huli tayong magkita at sa loob ng ilang araw na yon ay ilang beses kong tinangkang puntahan ka rito pero pinipigilan ko ang sarili ko, pag-amin nito. Marahan siyang hinatak nito palapit dito hanggang sa mapaupo na lamang siya sa kandungan nito. Alis na sana siya sa pagkakaupo pero mabilis nitong hinapit ang kanyang baywang at maring hinalikan. Nang hindi siya tumugon, kinagat nito ang kanyang pang-ibabang labi at malayang ginalugat ang loob nito. Tila may sarili namang isip ang kanyang mga braso dahil kusa siyang pumulupot sa lig nito. Unti-unti na rin siyang nadadala sa ginagawa nito sa kanya hanggang sa namalayan na lamang niyang nadadala na rin siya sa mainit na halik nito. Nang pakawalan nito ang labi niya ay para siyang hapong-hapo at pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ito naman ay nakatitig sa kanya at puno ng pagnanasa ang mga matang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi naman niya napigilang mapapikit at namnamin ang atensyong ibinibigay nito sa kanya. I want you, Shane, bulong nito. Hindi naman siya nagulat sa sinabi nito dahil kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Tumango siya at pagkatapos ay umalis sa kandungan nito. Tumayo siya at hinawakan nito sa kamay saka hinila patayo at ijinya patungo sa kanyang silid. Doon ay muli niyang ipinagkaloob ang kanyang sarili sa binata. Siguro nga'y nababaliw na siya dahil sa kanyang ginawa. Aminin man niya o hindi pero alam niya sa kanyang sarili na kusang loob siyang nagpaubaya dahil gusto rin niya. Nagsisisi ka ba na muli kang nagpaubaya? Hindi lang niya akalain na habang tumatagal ay mas lalo itong gumagaling sa pagpapaligaya na ani mo laging sabik sa kanya. Bakit mo naman nasabi? Tanong niya rito at bahagyang bumangon. Hindi niya alintana kung makita nito ang kanyang katawan. Kanina ka pa kasing tahimik. Iniisip kong na baka napilitan ka lang pagbigyan ang gusto ko. Anito kaya tuluyan na siyang napabangon at seryoso itong tinitigan. Kapwa natin ginusto yon, Rafael. Hindi mo naman ako pinilit at mas lalong hindi ako napilitan lang. Ginusto kong magpaubaya. May nakikita ka ba sa mata ko na nagsisisi ako? Gumuhit ang ngiti sa labi nito bago bumalik sa pagkakahiga at umunan sa braso nito. Hindi libre yung ginawa natin. Biro niya rito habang pinaglalaruan ng daliri ang dibdib nito. Tell me kung magkano para may bigay ko sa iyo ang kabayaran bukas na bukas rin. Seryosong saad nito kaya sinulyap pa niya ito. Biro lang, ang seryoso mo naman. Matulog na nga tayo, maaga pa akong alis bukas para maghanap ng trabaho Sabi niya rito. Why do you need to work? Pwede naman kitang suportahan. Bakit ka magpapakahirap magtrabaho kung sa bawat gabing kasama mo ako? Malaki naman ang kikitain mo. Kunot ang noon niyang hinarap ito. Hindi niya kasi ito maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, Anya. BMY bed partner.
Halos manlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Bed partner. Seryoso ka ba? Tanong niya rito sabay bangon. Naupo siya sa tabi nito at pinakatitigan ito. I'm serious. Pero kailangan mong tumira sa kondo kasama ko. Wala ka namang ibang gagawin kung hindi ang ibigay ang pangangailangan ko bilang lalaki. Buhay reyna ka pa. Wala rin namang pinagkaiba ang ginawa natin ngayong gabi sa inalok ko sa'yo. But it's up to you, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Pagkasabi niyon ay bumangon na ito at bumaba ng kama ni wala man lang itong pakialam kung nakalantad sa kanyang paningin ang magic stick nito o ang maging kabuuan na malaking bolto ng pangangatawan nito. Puno ng pagtataka si Rafael na makitang nakaanak ang pinto ng kondo niya. Ang alam niya ay inilock niya yon mabuti bago pumasok sa trabaho kaya malaking katanungan para sa kanya kung sinong nagbukas nun. Wala naman kasing may ibang alam ang password ng pinto niya kung hindi siya. Hindi kaya may nakapasok na magnanakaw sa pamamahay ko. Bulong niya pero impossible naman, yon dahil mahigpit ang seguridad sa kondominium kung saan siya nakatira. Para makasiguro ay marahan niyang binuksan ang pinto at buong ingat na pumasok sa loob pero natigilan siya nang makita ang ayos ng kanyang ini. Ang bintana'y nagkaroon ng puting kortina, may indoor plant sa center table, at scented candles. Iba na rin ang bihis ng mga cushions at may magandang painting na nakadisplay sa likod ng sofa. Nangingintab ang sahig at nasa tamang ayos na ang mga magazines na hilig niyang basahin. Pero ang mas pumukaw ng kanyang atensyon ay ang amoy ng paborito niyang adobo. Isa lang naman ang taong alam niyang mahilig magluto ng adobo, walang iba kung hindi si Kenji. Simula ng gabing inalok niya itong tumira sa kondo niya ay hindi na ulit sila nagkita. Hindi naman ito tumanggi at hindi rin naman sa alok niya. Nang umalis siya sa apartment nito ay masyado na rin siyang naging abala sa kanyang trabaho at nakalimutan na itong tawagan kahit padalhan ng mense at inaamin niyang miss na miss niya ito. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa sofa at hinubad ang suot na coat and necktie. Itinupi niya hanggang siko ang manggas ng suot na long sleeves, saka hinubad ang sapatos at medyas. Pagkatapos ay maingat siyang nagtungo sa kusina. Pero pagdating niya roon, wala naman si Kenji pero may nakahaing pagkain sa misa at may 2 plato ng nakahanda. Pinagluto niya lang ba ako at ipinaglinis kaya siya pumunta rito? Wala sa sariling tanong niya pero napatingin siya sa kanyang biwang nang may brasong pumulupot doon. Iyan sana ang balak ko pero nagbagong isip ako, Namiss mo ba ako? Tanong sa kanya ni Kenji. Inalis niya ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya at marahan itong hinila papunta sa kanyang harapan. Parang natuyo yatang bigla ang kanyang lalamunan nang makita kung ano lang ang suot nito at medyo basa-basa pang buhok. Oh, bakit? Maang nitong tanong nang mapansin na natatamim siya sabay suri sa sarili. Kailangan ba talagang ganyan ang suot mo? Manipis na sando at never min nang halang. Paano ka nga pala nakapasok rito? Tanong niya rito. Bakit ko naman sasagutin ang tanong mo hindi mo naman sinasagot ang tanong ko kung na-miss mo ba ako o hindi? Saka ano namang masama sa suot ko? Wala namang masama sa suot mo bukod sa nagwawala ang magic stick ko habang nakatitig ako sa'yo and of course I missed you. Naging abala lang ako sa trabaho kaya hindi kita napupuntahan sa apartment mo o kaya'y natatawagan. Teka, kung nandito ka ngayon, ibig bang sabihin ay payag ka na sa alok ko sa'yo? Dito ka natitira sa kondo ko kasama ko. Tanong niya rito na alanghaning tinangguan nito. Dito ako titira kasama mo pero kailangan mo akong bigyan ng trabaho. Nabalitaan kong magbubukas na ang mall na pinapatayo mo baka pwedeng mag-apply bilang sales lady. Anito na ikinakunot niya ng no. Bakit ba gusto mo pang pahirapan ang iyong sarili? I told you, dito ka lang tumira kasama ko. Magiging buhay reyna ka. Hindi mo kailangang magtrabaho. Maring wika niya. Gusto kong kumita sa paraang gusto ko pero kung ayaw mo sadye lalayas na lang ako't babalik na sa apartment ko bahala kang mag-isa rito. Inis na sad nito kaya napabuga na lamang siya ng hangin. Okay, bibigyan kita ng trabaho pero hindi bilang isang sales lady. Kundi bilang, bibigyan mo pa ako ng sakit ng ulo kung sales lady ang trabahong ibibigay ko sa'yo. Siguradong pagpipiestahan ka ng mga lalaki kung doon kita'y asang. Anya sabay hapit sa biwang nito. Ang possessive mo na ngayon pero okay na rin ang pagiging pa, at least trabaho pa rin yon. Hindi yung nakatunganga lang ako dito buong maghapon at naghihintay sa pag-uwi mo. Bakit nga pala ang aga mo? Umuwi ka na ba ng 5 oras 30 minuto yem? Nandito ka na. Huwag mong sabihin na may ibang kuweba ka nang pinasok ha, tanong nito. Ba't naman ako papasok sa ibang kuweba? Tanong niya rito,
pero nagkibit balikat lang ito at kumawala sa kanya. Baka sawa ka na sa meaning ground mo. Halika nang ka, kumain na tayo, gutom na ako, yaya nito sa kanya. Kaya naupo na lang siya sa kanyang pwesto. Abutin sana niyang nilagyan ng kanin, pero naunahan siya nito at ito na ang naglagay sa kanyang plato pati ng ulam. Salamat, Hon. Anya na tinanguan lang nito habang nagsasali ng juice sa baso. Matagal ko nang napapansin na tinatawag mo akong Honey or Hon. Endearment mo ba yun sa akin? Tanong nito nang matapos itong ilapit sa kanya ang baso ng juice. Ang pangit naman kung Kenji lang ang itatawag ko sa'yo, di ba? Dapat kasi sweet mo kagaya ng Honey. Bakit ayaw mo ba? Tanong niya rito, pero nagkibit balikat lang ito at naupo sa katabi niyang silya. Ang sarap talaga ng adobo mo, komento niya. Salamat, anito habang naglalagay ng kanin sa plato nito. Siya naman ay pasimplo itong pinagmamasdan habang kumakain. Pakiramdam kasi niya'y para silang mag-asawa dahil sa pag-asikaso nito sa kanya. Miss na kasi niya ang dating mga ginagawa nito mula pag-asikaso sa kanya sa bahay at paghahandaan ito ng pagkain para sa kanya. Kapag na-in-love ka sa akin, walang sisihan ha. Hindi tumitinging sabi nito. Kaya napangiti siya. Kung may in love ako sa'yo, baka sabihin ko pang napakaswerte ko. Hindi ka lang maganda't sexy, magaling ka pang mag-asikaso, every man's dream, komento niya sabay kindat dito nang tumingin ito sa kanya. Kasulukuyang nakakasyahan ang lahat sa grand opening ng mall ni Rafael, pero si Kenji ay tahimik lamang na nakamasid mula sa malayo habang nakatingin sa binata na napapaligiran ng mga naggagandahang kababaihan. Pakiramdam niya may kung anong sumusunod sa dibdib niya habang matamang nakatitig sa binata na kulang na lang ay lingkisan ng mga babaeng nakapaligid dito. Selos sigurong ka, nasanay kasi siyang nasa kanya lang ang buong atensyon nito simula nang tumira siya sa kondo nito. Parang reyna nga kung ituring siya nito dahil sa pag-asikaso ginagawa nito. Pero unti-unti ring nagbago, yon nang maging abala ito sa paghahanda para sa araw na ito. Madalas gabi na ito kung umuwi at pagod na pagod. Minsan nagigising na lang siya sa umaga na nakaalis na ito at hindi man lang nagpapaalam, pero naiintindihan naman niya ito. At ano bang karapatan niya para humingi ng atensyon at oras dito? Wala naman silang relasyon, tanging tawag lang ng pangangailangan sa isa't isa ang meron sila. Yun lang at wala ng iba. Bahagya siyang gumiti rito nang lumingon nito sa kanyang gawi at pagkuway umalis na siya sa kanyang kinatatayuan at lumabas ng mall. Naupo siya sa bench na nasa gilid at pinagmasdan ang mga dumadaang sasakyan. Discounted ang mga items ngayong araw kaya hindi siya nagulat kung bakit halos dagsain na ang mga mamimili ang mall mula sa first floor hanggang third floor ay puno ng mga shoppers. May narinig pa nga siyang nagrereklamo dahil may items na mabilis ma-sold out. Why are you here? Mainit dito, Hon. Anihiro nang maupo ito sa kanyang tabi. Mas mabuti na rito kaya sa loob at nakikita ko kung papaano ka makipag-flirt sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Sagot niya na hindi man lang tumitingin dito. Rinig niyang bumuntong hininga ito at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Hindi naman ako nakikipag-flirt sa kanila. No, hindi na kita masyadong napagtutunan ng pansin dahil naging abala ako. Pero babawi ako sa'yo pagkatapos ng araw na to, pangako. Alam mo naman na ikaw lang ang babae sa buhay ko. Diba? Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ka na ring magtampo. Binawi niya ang kanyang kamay dito at humalukhipit. Hindi mo naman kailangang bumawi, at mas lalong hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo rin naman kailangan ng pagtunan ako ng anot kaya itanggi na nakikipag-flirt ka sa kanila kahit na obvious naman. Wala rin naman akong karapatang magtampo dahil wala naman tayong relasyon. Karapatan mong gawin ang kahit na anong gusto mo at wala akong karapatan na pigilan ka. Remember, hindi mo naman ako girlfriend. Hindi naman ang pagiging nobya ang inalok mo sa akin kung hindi ang maging partner in bed mo. Sadya na, mauna na akong umuwi. And congrats dahil successful ang grand opening ng mall mo. Masaya ako para sa'yo. Bumalik ka na roon sa loob, baka hinahanap ka na nila. Tumayo na siya't inayos ang nagusot na bestida bago sinulyapan si Rafael na matamang nakatitig sa kanya pagkuway tumayo na rin ito at nagiling na bumalik sa loob ng mall kaya nasundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa loob ng gusali. Na hindi man lang ako pinigilan. Sira ulong yan bulong niya habang nakatitig sa entrance ng mall. Hindi tuloy niya pigilang makaramdam ng inis dito. Pumara siya ng taxi at nagpahatid pauwi ng kondo. Pero pagdating doon ay wala naman siyang maisip na gagawin kaya nagpasya na lamang siyang dalawin ang puntod ng kanyang magulang.
Nang makarating sa sementeryo ay agad niyang sinindihan ng mga kandila at saka nag-alay ng panalangin. Pagkatapos ay naupo siya sa damuhan at nagsimulang magkwento na kinagawian na niya sa tuwing dumadalaw sa puntod ng kanyang mga magulang. Lahat ng nangyari sa kanya kinuwento niya sa mga ito. Nasa sobrang haba ay hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras kung hindi tumunog ang kanyang cellphone ay hindi pa niya malalaman kung anong oras na. 5 oras na pala. Kaya bago binasa ang text ni Rafael na hindi na niya pinagkaabalahan pang replayan. Sinabi lang naman ito sa text na gagabihin ito ng uwi na hindi na bago sa kanya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa damuhan at nagpaalam sa puntod ng kanyang magulang bago tinahak ang daan palabas ng sementeryo. Saktong paglabas niya ng gate ay may nakahintong taxi kaya sumakay na siya at inutusan nong ihatid siya sa kondo ni Rafael. Ma'am, traffic. Nagmamadali po ba kayo? Tanong ng taxi driver sa kanya. Hindi naman ho, kuya, sagot niya kaya napatango na lamang ito at itinuon ang atensyon sa kalsada habang hinihintay na umusad ang mga sasakyan at para hindi mainip, naglaro na lamang muna siya ng mobile games sa kanyang cellphone. Nag-enjoy na siya sa paglalaro nang mag-ring ang kanyang cellphone kaya inis niya itong sinagot. Ano? Bungad niya kay Hiro nang sagutin ang tawag nito. Nasaan ka ba? Bakit wala ka rito sa bahay? Gabi na. Inis na tanong nito sa kanya. Kaya sinulyapan niya ang driver. Nandito sa taxi malapit sa sementeryo kung saan nakalibing ang magulang ko sa gitna ng matinding traffic. Oh, nasagot ko na ba ang tanong mo? Inis niyang tanong rito. Pupuntahan kita diyan. Malakas siyang napatili na may kung anong sumabog ilang kotse lang ang layo sa kanila. Sa gulat ay bigla niyang nabitawan ang kanyang cellphone at napayuko. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kailangan nating bumaba ng taxi. Anang driver sa kanya. Mabilis itong bumaba ng sasakyan at pagkuway binuksan ang pinto sa kanyang kinaroroonan at hinila siyang palabas. Manong, yung phone ko, anya sa driver. Ma'am, huwag niyo nang isipin yung cellphone, mas mahalaga ang buhay natin. Anito habang hatak siya palayo ng taxi. Ano po ba yung sumabog? Tanong niya rito nang makalayo sila at nakipagsiksikan sa mga ibang motorista na nagsibabaan ang kanya-kanyang sasakyan. Yung isang kotse, ma'am, mukhang nag-overheat ang makina kaya sumabog. Sinswerte tayo't medyo malayo sa atin nito kaya nilingon niya ang naglalagablab na kots. Mabuti na lamang at medyo malayo sa kanila kaya hindi sila nadamay. Puno ng pag-alala para kay Kenji nang bumaba ng kanyang sasakyan si Rafael matapos niyang ihinto malayo sa karamihan. Paalis na dapat siya ng kondo habang kausap ang dalaga sa cellphone nang may marinig siyang pagsabog mula sa background nito. Kasabay ang malakas nitong pagtili at pagkaputol ng linya kaya bigla siyang sinalakay ng matinding takot. Nang makasakay siya ng kanyang sasakyan ay halos paliparin niya, yon marating lang ang kinaroroonan ni Shane. Where are you, Shane? Bol niya habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid upang hanapin ito. Nang hindi niya ito makita ay napahilamos na lamang siya ng kamay sa kanyang mukha. Shane, nasan ka na ba? Bulong niya. Dapat ay hindi na lamang niya ito hinayaang umuwi na mag-isa. Dapat ay hindi niya ito tinalikuran at hinayaang umalis. Siguro kung pinigilan niya ito hindi sana ito naipit sa ganong kadelikadong sitwasyon. Siguro kasama nito at wala sa lugar na yon. Rafael, mabilis siyang napalingon nang marinig ang pamilyar na boses ng isang babae. Kenji, sambit niya sa pangalan ng dalaga. Nakatayo ito ay ilang hakbang ang layo sa kanya mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis niya itong nilapitan at mahigpit na ikinulong sa kanyang mga bisig. Ligtas ka. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo Hindi na kasi kita makontak matapos maputol ang linya ng tawag. Nalaglag ang phone ko sa taxi Hindi ko na napulot nang bigla na lang ako hinatak ni Manong driver palabas ng kots, paliwanag nito. Kung mawala si Kenji sa pagkakayakap niya at mataman siyang tinitigan. Bakit? Nagtataka niyang tanong rito. Wala lang, ang itsura mo kasi parang nobyong hindi mapakali na iwan habang pinagmamasdan. Wika nito sabay tawa. Concerned lang ako sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalakas ang tahip ng dibdib ko habang papunta ako rito? Habang nasa daan, pinagdarasal ko na sana walang masamang nangyari sa'yo tapos nagawa mo pang tumawa sa kabila ng pag-alala ko sa'yo. Hinawakan niya ito sa pisngi at marahang hinapusan nila. Agad namang tumugon si Kenji. Muli niya itong ikinulong sa kanyang mga bisig. Nang pakawalan niya ang labi nito, yung takot niyang baka basta na lang itong mawala sa kanya ay biglang naglaho na para bang isang bula. Halika na, umuwi na tayo, Hon, yaya niya rito. Inakbayan niya ito sa balikat at iji niya patungo sa kanyang kots. Careful,
Paalala niya rito ng akmang sasakay na ito matapos niyang buksan ang pinto sa side ng passenger seat. Nang makasakay na ito at masiguro niyang nakakabit na ang seatbelt ay isinara na niya ang pinto at nagtungo sa kabilang side ng kotse at sukay sa driver's seat. Rafael, salamat nga pala sa pagpunta dito para sa akin. Salamat din sa pag-alala, na-appreciate ko yun ng sobra. Anang dalaga kaya napahinto siya sa pagkakabit ng seatbelt at nilingon ito. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, obligasyon kita at responsibilidad kung siguraduhin na maayos at ligtas ka. Anya at sabay gumanti rin naman ito ng ngiti, pero para bang disappointed ito sa kanyang sinabi. Parang may iba pa itong gustong marinig mula sa kanya. May sasabihin ka ba, Hon, o itatanong? Tanong niya rito, pero umiling ito at itinuon ang atensyon sa unahan ng sasakyan. Umuwi na tayo, gusto ko nang magpahinga. Sabi na lamang nito. Pero baka sa tono nito ang pagkabigo. Okay, tugon na lamang niya sa. Binuhay ang makina ng sasakyan at nag-drive pa uwi ng kondo. Pagdating nina Kenji sa kondo ay agad itong dumiretso sa kanilang silid at tila hindi maganda ang mood kaya sinundan niya ito. Kasulukuyan nitong hinuhubad ang suot nitong bida nang pumasok siya't lapitan to. Hon, may problema ba? Tanong niya rito sabay pulupot ng kanyang mga braso sa biwang nito. Marahan niyang hinaplos ang tiyan nitong nakalantad habang hinahalik-halikan ang balikad nito. Wala naman, ba't mo natanong? Tanong nito bago marahang humarap sa kanya. Nakangiti naman siyang umiling at sinakop ang labi nitong bahagyang nakaawang. Wala naman, onong pagdadalawang isip na tumugon sabay pulupot ng mga braso sa kanyang lig. Siya naman ay hinapit ito sa biwang palapit sa kanya habang dinadama ang kakinisan ng likod nito. I love you, Rafael. Anas nito sa pagitan ng pagpapalitan nila ng mapupusok na halik. Humihingal niyang pinakawalan ng labi nito at pinakatitigan nito ng diretso sa mga mata. Say again, honey. Utos niya rito na ikinakalat nito ng labi sa bayuko ng ulo. Mahal na yata kita, Rafael. Nautang na sagot niya kaya kumunot ang kanyang no. Say it exactly yung mismong sinabi mo bago yan, Anya. I love you, Rafael. Anito kaya seryoso niya itong tinitigan sa mga mata. Hinawakan niya ito sa baba at muling inangkin ang labi nito. Pagkatapos ay binuhat niya ito patungo sa kama at kinubabawan I love you too, honey, anito. Muli niyang sinakop ang labi nito sa kaping nakawalan. Saglit siyang umalis sa ibabaw nito at hinubad ang kanyang mga saplot saka bumalik sa ibabaw nito saka isinakatuparan ang nais ng kanyang katawan. Kung dati ay inaangkin niya ito dahil sa kanyang pangangailangan bilang lalaki. Ngayon naman ay inaangkin niya ito dahil sa pagmamahal na buong akala niya ay hindi na magkakaroon ng katugunan. I love you, honey. I love you so. Paulit-ulit niyang sambit habang inaangkin ang pinakamamahal na dalaga. I love you too, hon. Sagot ni Kenjia, hindi alam kung saan ibabaling ang ulo dahil sa kaligayahang nararamdaman. Labis naman ang kanyang saya sa sinabi ng dalaga kaya mas dinalingan pa niya ang pagpapaligaya rito. Makalipas ang ilang sandali ay sabay na nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Kauwi lamang ni Kenji mula sa grocery at papasok na sana sa loob ng kondo ng nobyo pero bigla siyang natigilan na marinig na may kausap ito. So, kamusta naman kayo ng dati mong empleyado? Magaling ba siya sa kama? Alam ba niyang ikaw ang nagpatanggal sa kanya sa trabaho? Rinig niyang tanong ng isang lalaki kaya kumunot ang kanyang no. Wala siyang alam sa mga pinagagawa ko at huwag mo nang alamin kung magaling ba siya sa kama. Ang mahalaga sa akin ay akin na siya at kasama ko siya araw at gabi. And take note, bro, she loves me and I love her kaya itikom mo yang bibig mo baka bigla siyang dumating at marinig ka. Sabi naman ni Hiro. Hindi ako naniniwalang mahal mo talaga siya. Obsessed ka lang sa kanya. It's just obsession. Kasi kung mahal mo talaga siya, hindi mo gagamitin yang impluensya mo para matanggal siya sa trabaho para lang maging iyo siya. Maraming paraan para makuha ang isang babae na kagaya ni Kenji. Pwede mo naman siyang ligawan at pagkatapos pakasalan mo but you choose the wrong decision. Bro, wika ng lalaki. Na bro, obsessed na akong obsessed ako pero deti yon. Ngayon iba na kasi mahal na mahal ko siya saka bumabawi naman ako sa nagawa ko, and I don't want to lose her. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit sa kanyang mga narinig pero ang katotohanang niloko siya ni Rafael para lang makuha nito ay napakasakit para sa kanya. Hindi niya akalain na magagawa siya nitong ipatanggal sa trabaho para lang patulan niya ang alok nito kapalit ng pera. Hindi niya akalain na ang isang Rafael de Silva ay obsessed sa kanya kaya pala inalok siya nito na makipag-live-in dito.
Mula sa pagkakatayo sa harap ng pinto ay nagdesisyon na siyang pumasok sa loob ng init ni Rafael, bitbit ang kanyang mga pinamili. Nagulat pa ang dalawa na makita siya kaya pilit siyang ngumiti at dumiretso sa kusina. Inilapag niya ang mga pinamili sa ibabaw ng misa at saka naupo sa isang silya. Inis niyang sinabunutan ang kanyang sarili dahil kahit na nagawa siyang lokohin ni Rafael, ay mahal na mahal pa rin niya ito. Gusto niyang magalit rito. Gusto niya itong kamuhian pero ayaw makisama ng kalooban niya. Hon! Bigla siyang napaangat ng tingin nang marinig ang boses ni Rafael. Mukhang may idea na itong alam na niya ang totoo based sa ekspresyon ng mukha nito. Bakit mo nagawa yon, Rafael? Tanong niya rito habang pinipigilan na huwag mayak sa harap nito. Humakbang ito palapit sa kanya at nang makarating sa tabi niya ay marahan itong lumuhod. Because I really like you. Dahil hindi mo ako makita. Masyado kang nakafocus sa mga nasa paligid mo lang na hindi mo man lang ako mapansin. Alam mo ba lagi kitang pinagmamasdan na sana kahit minsan magkamali ka namang tumingin sa akin. Ba't hindi kaya gumawa ako ng paraan para matanggal ka sa trabaho mo at pagkatapos ay alukin kang ibenta ang katawan mo sa akin kahit isang gabi lang and it happened but believe me ginawa ko lang naman ang lahat ng yon para makasama ka because I love you so much kaya please hon patawarin mo na ako. Ilang beses siyang napakurap sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam na matagal na siyang gusto nito, na matagal na siyang pinagmamasdan nito. Madalang lang naman kasing mag-cruise ang kanilang landas kaya wala siyang kahit idea na may gusto ito sa kanya. Sana sinabi mo na lang. Sana naglakas loob kang sabihin sa akin. Sana kumo ka sa tamang paraan. Niloko mo ako pero ano pa nga bang magagawa ko? Nakuha mo na yung gusto mo. Hindi lang ang katawan ko kung hindi pati rin ang puso ko at buong pagkatao ko. Mahal na kita, Rafael. Pero saglit siyang huminto sa pagsasalita at tignan ito ng diretso sa mga mata. Pero ano, hon? Tanong nito na puno ng takot ang mga mata at halos mayak na habang malungkot na nakatitig sa kanya. I need space para mag-isip-isip, Anya. What? No way. I won't let you go. If you need space ibibigay ko pero dito ka lang sa bahay. Pangako, hindi kita guguluhin. Basta huwag mo lang akong iwan. Please hon, pakiusap nito pero umiling siya. Space lang ang hinihingi ko para makapag-isip pero hindi ibig sabihin na iwan na kita ng tuluyan. May gusto lang akong patunayan at kung talagang mahal mo ako ibibigay mo ang gusto ko. Anya habang pinupunasan ang luhang tumulo sa pisngi nito. Pungwa. Tumayo na siya at akmang tatalikuran na sana si Hiro pero natigilan siya sa sinabi nito. Fine, kung iyan ang gusto mo hindi na kita pipigilan gawin mang gusto mo at gagawin ko ang anumang magustuhan ko. Pagkasabi nunay iniwan na siya nito sa kitchen at padabog na lumabas ng kusina. Ito na nga ang may ginawa sa kanya pero ito pa ang galit. Space lang naman ang hinihingi niya rito pero hindi pa nito may bigay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay inis niya itong sinundan sa kanilang silid pero wala ito doon kaya patakbo siyang lumabas ng init. Nakita niya itong sumakay ng elevator kaya tumakbo siya papunta roon kaya lang ay nagsara na yon. Bagsak ang mga balikat na bumalik siya sa hinit at kinuha ang kanyang mga mahahalagang gamit at pagkatapos noon ay umalis din agad. Kung hindi maintindihan ni Rafael ang gusto niyang mangyari, siguro nga ay hindi sila nababagay sa isa't isa kaya magpapakalayo-layo na muna siya. 4 na buwan ang nakakalipas simula wala nang lumayo si Kenji kay Hiro pero sa loob ng 4 na buong, yon ay hindi ito mawaglit kahit isang segundo sa isipan niya. Sa loob ng 4 na buwan ay umasa siyang hahanapin siya nito at sasabihin kung gaano ito namulila sa kanya at kung gaanong kamahal siya nito pero umasa lang siya sa wala. Siguro ay hindi na siya mahal nito, baka nga may kapalit na siya agad-agad. Kung gugustuhin naman kasi nito na makita siya ay kaya itong gawa ng paraan, dahil kahit papaano ay may impluwensya itong tao pero siguro nga hanggang doon na lang sila. Marahas siyang bumuga ng hangin at tumanaw sa malawak na karagatan habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, babi kahit nawala si daddy gagawin kong lahat para mapalaki ka ng maayos at mabigyan ng magandang kinabukasan. Mahal na mahal kita at mahal na mahal ko rin ang daddy mo pero siguro nga hanggang dito na lang talaga kami pero masaya ako dahil kahit hindi kami nagkatuluyan meron naman siyang iniwan na magandang alaala, alaala ng pagmamahal namin sa isa't isa. Emosyonal niyang pagkausap sa maglilimang buwan na niyang tiyan. Sino mag-akala na buntis siya and umalis sa poder ni Rafael? Niwala man lang kasi siyang nararamdamang sintomas pero noong nag-1 buwan na ang kanyang tanay, unti-unti na siyang nakaramdam ng madalas na pagkahilo at pagsusuka.
Mabiti na lang at ang may-ari ng kanyang inupahang rest house dahil ito ang nag-asikaso sa kanya mula sa cravings niya at pagsama sa monthly check-up. Ganyan ba talaga kapag buntis? Napakayakin. Bahagya siyang natawa na marinig ang boses ni Rafael. Mukhang pinaglalaruan na naman siya ng kanyang guni-guni. Marahan siyang humarap sa pinagmumula ng boses ni Hugh at pagkuha ay malungkot ng ngumiti. Parang totoong-totoo ka naman, ang gwapo mo at mas lalo ka pang naging hot. I'm sure maraming mga kababaihan ang nakakandara pa essay. Siguro napalitan mo na agad ako ng araw na umalis ako sa poder mo, Anya. Marahan siyang humakbang palapit rito at huminto sa mismong harapan nito. Tinitigan niya ito na mabuti at pagkatapos ay napapikit na marahan. Noong haplusin ang kanyang pisngi. Kahit kailan hindi ako tumingin sa iba. Ikaw lang ang babaeng gusto ko, ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang nais kong pakasalan. Sobra kitang nice hon. Pasensya na kung natagalan bago kita hinanap, sambit nito. Lemem, ang sarap namang pakinggan. Sana totoo ka na lang miss na kasi kita eh. Miss ko na ang mga yakap at halik mo, ang mga paglalambing at pag-alaga mo sana narito ka na lang talaga. Sana hindi na lang kita iniwan kung alam ko lang na ganoon kasakit na iwan ng taong pinakamamahal ko. Sana hindi ko na lang ginawa yun, umiyak na wika niya. Napamulat siya ng kanyang mga mata nang maramdaman ng pagpunas nito ng luha sa kanyang pisngi, at pagkuway ang mahigpit nitong yakap. Nandito na ako hon, huwag ka nang umiyak. Patawarin mo ako dahil hindi ko inunawa ang gusto mo at basta na lang kitang tinalikuran kung alam mo lang kung gaano kong pinagsisihan ang araw na iniwan kita sa kondo pero hindi ko pinagsisihan na ginawa kong pagtanggal essay sa trabaho kasi nang dahil down ay nakasama kita. Matupad ang pangarap ko at dahil din doon naranasan ko na mahal ng isang kagaya mo. Kung mawala siya sa pagkakayakap ni Rafael at sinapo ang mukha nito pagkay kinurot niya ito sa magkabilang pisngi. Hon, masakit. Ano ba sa tingin mo yung ginagawa mo? Tutal hindi mo ako imahinasyon kaya bitawan mo ng pisngi ko. Reklamo nito kaya ng pang siya totoo ka nga akala ko imahinasyon na naman kita eh. Pero kung totoo ka bakit hindi mo yata ako ninanakawan ng halik ngayon? Tanong niya rito sabay nguso. Yun lang ba? Tanong nito. Anya rito na ikinatawan nito na mahina. Come here my beautiful soon to be Amares de Silva bibigyan kita ng nag-alab na halik. Ani Rafael sabay hapit sa kanyang biwang at puno ng pag-ingat na inilapit siya nito sa katawan nito at ibinigay ang gusto niyang halik. Napapangiti naman niyang ikinawit ang mga braso sa lig nito at buong pagmamahal na tinugon ang nag-alab nitong halik. Nang pakawalan nito ang labi niya, agad siyang yumakap sa biwang nito at ganoon din ito. Ibig bang sabihin nito hanay sasama ka na sa akin pabalik sa Manila? Tanong ni Hiro sa kanya. Habang magkayakap pa rin sila. Tiningala naman niya ito at marahang tumango bilang pagsagot. Kung nasaan ka, naroon din kami ni Bebe, Anya. Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong sa kanyang tiyan. Bebe, meet your daddy, kausap niya sa kanyang tiyan habang nakatingin kay Rafael. Bumitaw naman sa pagkakayakap sa kanya si Rafael at pumunta sa kanyang harapan sa at bahagyang lumuhod sa buhanginan. Hi Bebe. Nice to meet you. I'm your daddy Rafael, kausap nito sa kanyang tiyan habang marahang hinahaplos. Kaya hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan totohon. Tawag pansin niya rito na mapansing naluluha na ito. Tumingala naman ito sa kanya at pagko ay yumakap sa kanyang biwang bago idinikit ang tenga sa kanyang tiyan. Mahal ko kayo ni Babe, sambit ni Hiro. Mahal na mahal ka rin namin ni Babe Daddy Hiro, Anya. Tumayo ito at mahigpit siyang yakap kaya gumanti rin siya ng mahigpit na yakap rito. Hindi ko na alamin kung paano mo ako natunton dito sa probinsya. Sigurado naman kasi akong ginamit mong impluensya mo. Anya bago sila nagdesisyong maglakad-lakad sa beach. Nagpatulong ako sa mga kaibigan ko. Actually, kasama ko silang pumunta rito kaya lang nang makakita ng magagandang turista iyon nagkanya-kanyang pulasan na Nito kaya natawan na lamang siya. Mabiti hindi ka sumama sa kanila. Anya pero nagkibit balikat lang ito at ngumiti habang nakatutok kang paningin sa hindi kalayuan. Masaya na ako dahil may isang Kenji sa buhay ko at kahit kailan hindi ko ipagpapalit kahit kanino. Kayon ang magiging anak natin ng kaligayahan ko at walang makakahigit doon. Lagi mong tatandaan yan. Lem I love you more Emar Hiro da Silva my future husband. Nakangiting saan niya rito at muling ikinulong ang sarili sa mga bisig nito. Yung pangungulila niya rito sa loob ng ilang buwan ay biglang naglaho at napalitan ng sobrang kasyahan. Wakas.